Naka-red alert na ang buong Northern Samar para sa bagyong Ruby. Sa pilitan na rin pinalilikas ang mga residente roong nakatira sa tabing dagat. May ulat on the spot si Maris Umali. Maris? Connie, kasalukuyan pa rin kami nga nagbabiyahe ngayon mula sa Borongan, Eastern Samar papuntang norte dun sa Katarman. Dahil posibleng yun ang tumbukin ng bagyong Ruby. Dito sa kinaroroonan ko ngayon, hindi naman umuulan. Maaliwalas ang panahon na talagang maaraw nga as a matter of fact. Pero right at this point, Connie, tumigil muna kami sandali dito sa Silanga National High School dahil nakita natin sunod-sunod na yung mga elf truck na naghahatid dito ng mga sapilitang inilikas ng mga residente mula sa mga coastal areas. Partikular itong mga galing sa Igid, Estaca, San Roque, Kabugawan at Silanga. Bukod sa National High School, ginamit na rin evacuation center yung parokya ng St. Francis of Assisi. Nakatabi lamang nito, pati na rin yung kumbento na nasa gilid pa ng parokya. Habang maganda pa ang panahon ay inilikas na sila para di na raw abutan pa ng nakaambang bagyo. Doon naman sa pupuntahan natin sa Katarman, Connie, nakausap ko kanina si Congressman Emil Ong. Sinabi niyang makulimlim na raw ang langit doon, bagamat di raw gaanong malakas pa yung hangin, pabugso-bugso na rin yung ulan. Nakataas na nga ang red alert status sa buong Northern Samar dahil sa nakaambang paghagupit doon ng bagyong Ruby. Nagsagawa na rin ang forced evacuation o sapilitang paglilikas sa lahat ng munisipalidad na nasa may tabing dagat. Alam mo kasi, Connie, 24 na munisipalidad sa Northern Samar. Sa 24 na ito, 13 ang nasa coastal area. Ang iba nakaharap pa mismo sa Pacific Ocean. 5 naman ay mga island town na mas delikado pa kapag tinamaan ng bagyo at magkaroon ng storm surge o daluyong. Ang problema, bagamat inililikas na ang mga residente, may nakausap tayo na hindi pa lahat nakakaalis ng isla dahil maalo na raw ang dagat. Kahit daw sanay na sila sa bagyo, ang problema itong storm surge dahil bago raw sa kanila ito. Nasa tinatayang 500,000 ang mga residente dito sa Northern Samar, sa mga coastal towns sila nakatira at pati na rin sa mga island towns na sapilitan ng inililikas sa iba't ibang evacuation center. Kada munisipalidad ay mayroong aabot sa 3 evacuation center. Kabilang sa mga itinalagang evacuation center, yung Kapitolyo, yung munisipyo, mga simbahan, pati mga school buildings. Although aminado si Congressman Ong na medyo di nga subok sa mga napakalalakas na bagyo ang mga simbahan doon dahil karamihan sa mga lumang simbahan ay wala namang bakal na pundasyon. Pero ang karamihan sa mga paralan ay matibay na dahil ang mga bagong gawang paralang ito ay may bakal na pundasyon na. Talagang intended daw to withstand typhoon. Pero yun nasa malayo naman sa dagat at matibay ang bahay, inaabisuhan sila na wag na munang umalis sa kanilang mga tahanan. Ang lahat naman ng hotel na pinagtanungan natin sa parehong Northern at Eastern Samar, fully booked na. Yan yung problema dahil pagdating natin dun sa Katarman, wala na tayong available na hotel. Ayon sa front desk na isang hotel naman na nakausap ko rin kagabi, si Ryan Abobo, karamihan daw kasi sa mga locals ay nag-check-in na rin sa takot na mahagupit ng bagyo ang kanilang tahanan. Handa-handa na rin yung kanilang mga relief goods, kabilang yung mga pagkain, inumin, pati na rin yung gamot. Tumutulong din daw ang NFA para sa supply ng bigas. Sabi naman ni Congressman Ong, nagpasimula na rin sila ng prayer brigade para sa kaligtasan ng lahat sa nakaambang pagtama ng bagyong Ruby dito sa Samar. Connie? Yes, Mariso, ang basic na sinasabi lang natin kasi alam mo yung mga ibinibida sa atin noon, narinig natin kamakailan lang. In fact, this morning, ang sinasabi naka-map out na daw para sa lahat ma-accommodate yung mga gustong lumipat o kailangang ilikas. So, itong pag-admit sa atin na sinasabi nga na kumbaga hindi pa rin lahat dahil may mga ilan pa na kumbaga kinakailangan bang hanapan, wala pa rin talagang mapuntahan? Paano ba yon, Maris? Hindi. Ang situation ko ni ganito, nakausap natin yung authorities, ang sinasabi sa atin ng lokal na pamahalaan, talagang lahat ng nasa coastal areas, especially yung mga nasa island towns, kailangan ilikas yan. Dahil nga dun sa nasabing possible storm surge na abot ng hanggang 4 meters, na posibleng hanggang doon o maaaring tumaas pa, kailangan talaga habang maaga, habang maganda pa ang panahon, ilikas na sila. Ang problema, kanina nung tumigil tayo, meron tayong nakausap na isang pamilya, yung anak niya nandun sa island town at kausap lang niya, hindi pa raw sila mailikas kasi maalon yung dagat. Kahit na merong paglilipatan, may sapat namang evacuation centers kasi parang more than 20 ang evacuation centers. As a matter of fact, almost 30 natang evacuation centers at bawat munisipyo o munisipalidad merong at least 3 or more or less 3 evacuation centers. Ang problema, yung paglilikas na,
from the island town. Yung sa coastal areas, may mga sumusundo sa kanilang truck. Yung sa mismong isla, meron na raw mga pump boats na sumusundo sa kanila ngayon, pero yung nakausap natin kanina, hindi pa raw sila nasusundo. So yun yung fear nila ngayon, na kailan sila masusundo, ngayon maalo na raw yung dagat. So yan pa yung kailangan nating siguruhin din, no, from the authorities. That's kung paano right. ba sila may liligtas, or kung sakasakali naman, ang sinasabi din sa atin, pwedeng manatili sila doon sa munisipyo, doon sa kanilang isla. So yan ang possible na evacuation center nila. Kaya lang, yung pamilya rin na nakausap ko, ang sinasabi nila, yung munisipyo daw na pupuntahan nila, yung munisipyo mismo ng islang yon, magbabiyahe ka rin sa dagat ng mga around 2 hours. So, yun yung situation na kailangan nating maipakita, maiparating sa mga authorities. Yes, oo, Maris. At kailangan mabigyan ng solusyon sa lalong madaling panahon habang hindi pa dumarating o hindi pa humahagupit itong bagyo. Maris, saan particularly yung barangay na sinasabi na hindi makaalis o na-trap na basically dahil sa malakas na yung alon para mapanawagan na natin dun sa mga opisyal ng Northern Samar? Marami yung mga island towns na yan, 5 yung island towns, San Vicente, Lauang, San Antonio, Sapul, sa Kabiri. So, yun yung mga areas na bagamat sinusundo na yung ilan, meron din na experience na mga difficulties and challenges at this point, Connie. Alright, ipaparating na lang din natin yan dun sa mga kinaukulan, Maris. Maraming salamat sa iyong update na yan at ingat ka dyan.